Paano natin ito sasalubungin ang buwan ng Ramadan na paparating? Allahumma baligh na Ramadan, Allahumma amin. Paano natin ito sasalubungin? Bilang isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat bilang isang mananampalataya o Muslim, kailangan laging handa. Always ready. At pinaghahandaan po natin ang ating sarili bago papapasok ang buwan ng Ramadan. Paano natin ito salubungin ang buwan ng Ramadan? Unang-una, ayusin natin ang ating mga sarili. Unang-una doon ay ang intensyon natin. Ang niya. Ang intensyon ng ating mga puso sapagkat ito po ay napaka-importante na dapat ayusin bago papapasok ang buwan ng Ramadan. Ito ang unang ihanda ng ating sarili. Kung paano natin salubungin ang buwan ng Ramadan, ang ating mga intensyon, ang ating mga niya. Kailangan ng ating pong mga intensyon, kapag tayo ay mag-iibada, kapag tayo ay magsasagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan nandoon yung al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Nandoon yung ikhlas. Nandoon yung taos-pusong pag-iibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nabanggit ito sa Suratul Bayyinah, verse 5. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Sa malapit nitong kahulugan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Walang ipinag-uutos sa inyo, walang ipinag-uutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala illa liya'budullaha mukhlisin, maliban na lamang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ano? Sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mukhlis, ng pagkakaroon ng ikhlas. Yung taos-puso para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan ang unang kondisyon na dapat ayusin ng mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang intensyon. Sapagkat walang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang alipin, maliban na lamang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng taos-puso, ikhlas. Yung wala kang ibang sasambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang ibang intensyon sa pagsamba. Wala kang ibang intensyon sa pagsagawa ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa Kanya. Sapagkat kapag hinaluan mo ng intensyon na bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, masasablay ang ating ibadah. Mawalan ng saysay ang ating mga pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kamo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Sapagkat dito lamang sa maliit na bagay. Maliit na bagay, kabilang sa shirk, sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung tawagin ay shirkul asghar. Maliit na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po yun? Ang riya. Ngayon basahin po natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, authentic na hadith. Ang nagriwaya ng hadith ay mula kay Imam Ahmad, wal Bayhaqi, wal Baghawi. Tatlo ang rawi ng hadith na ito. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang kinatatakutan at pinangangambahan ko sa inyo. Ano yun? Asyirkul asghar. Subhanallah. Isipin ng maigi, pakinggan ng maayos ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinatatakutan niya sa atin bilang ummah. Pinangangambahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ummah, sa atin po yun. Ano yun? Pagdating sa bagay-bagay na shirkul asghar. Maliit na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, nagtanong ang mga sahaba sapagkat gusto nilang malaman, ano yung shirkul asghar na yan? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asghar, ar-riya. Ito po ang pakitang tao. Riya. Riya an-nas.
Nagpapakita lamang ito sa mga tao, nagpapasaksi lamang ito sa tao upang siya ay sabihin na siya ay mananampalataya, matuwid na mananampalataya, malakas mag-ibada, malakas gumawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang intention niya ay riya, pakitang tao. Shirkul asgar, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wa yaqulu Allahu lahum yawmal qiyamah. At sinabi pa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu lahum. Sasabihin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila doon sa yawmul qiyamah, sa huling pagkabuhay muli. Anong sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Idha juziyan nasu bi'amalihim. Kapag ang mga taong ito pupunta na doon sa Allah subhanahu wa ta'ala at humihingi na ng jaza, humihingi na ng resulta ng kanilang gawain dito sa mundo. Paghihingi ng resulta ng kanilang pagsusumikap sa pagsasala, sa pagsusumikap sa pag-aayuno, sa pagsusumikap sa pagbabasa ng Quran, sa pagsusumikap sa pag-umrah, sa pagsusumikap sa pag-hajj, sa pagsusumikap sa pag-zakat at ng sadaka at iba pang uri ng mga ibada, kapag sila ay hihingi na sa Allah subhanahu wa ta'ala ng reward doon sa kabilang buhay, naam, sasabihin ito sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, la idhabu, ay punta na kayo doon. Saan? Sa mga tao kung sino man ang inyong pinapakitaan sa pag-iibada ninyo doon sa dunya. Na ang kapatid sa pananampalatayang Islam, nakakapangamba ang hadith na ito. Ang makukuha nating aral sa hadith na ito, ayusin natin ang ating mga intensyon. Ayusin natin ang ating mga niyya. Dapat ang intensyon natin, pagpasok ng buwan ng Ramadan, kapag tayo ay magsasagawa ng ibada sa loob ng buwan ng Ramadan, kailangan lillahi subhanahu wa ta'ala, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kapag ito ay nakapag-intensyon ka ng bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakakapasok ito sa tinatawag na riya, pakitang tao. At hindi ka bibigyan ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Papapuntahin ka pa ng Allah doon kung sino ang intensyon mo na pinapakitaan mo sa iyong pag-iibada. Halimbawa, nagsala ka, ang intensyon mo para kay fulan. Papapuntahin ka doon kay fulan. Doon ka kukuha, doon ka hihingi ng gantimpala. Huwag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kadilikaduhan ng pakitang tao na tinatawag na shirkul asgar. Maliit na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nababaling ang intensyon na ito dahil sa trabaho ng puso. Trabaho ng puso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya kailangan po natin ayusin ito. Ito dapat ang ayusin natin. Ito dapat ang kailangan natin ihanda yung intention natin. Kailangan dalisayin natin ito. Kailangan itapon ang lahat ng mga may halong intensyon na bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nabanggit na natin na kailangan po natin ayusin ang ating mga intensyon sapagkat kapag nasira ito ay mawalan ng saysay ang lahat ng pinaghihirapan, pinagpapaguran natin sa loob ng Ramadan sa pag-iibada natin. Wallahi kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit natapos mo pa pinag-ayunuhan ang 29 days o 30 days sa buwan ng Ramadan, paulit-ulit mong nakakam ang pagbabasa ng Quran at maraming mga pera na lumabas mula sa iyong kayamanan sa pamamagitan ng pagsadaka, naam, kung ang intensyon mo na haluan ng riya, mawalan ng saysay ang lahat ng iyon. Mawalan ng saysay, wallahi. So ngayon, narinig na natin na kailangan natin ayusin ang intensyon natin sa pag-iibada, sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Ngayon, isa sa mga iniingatan natin dito ay ang pagbabasa ng Quran. Sapagkat pinakadakilang gawaing ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng buwan ng Ramadan ay ang pagbabasa ng Quran, qiraatul Quran. Bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Sabi ng mga ahlul ilm, wa qiraatul Quran wa tilawatuhu ibadatun min afdalil ibadat. Ang pagbabasa ng Quran, ang pagtitilawa, pag-recite ng Quran, ibadah. Isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala min afdalil ibadat. At mula sa mga pinakamainam na ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbabasa ng Quran. Allati yataqarrubu biha al-insanu ila Allah. Sapagkat bakit? Ito yung dahilan na tayo ay mapapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagbabasa ng Quran, subhanallah,
Ito po ang daan na tayo ay mapapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagbabasa nga ng Suratul Fatiha, hindi ba't may narration dito na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag magbabasa ang isang alipin ng Allah ng Suratul Fatiha, tulad ng Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, may sagot ang Allah subhanahu wa ta'ala dito. Anong isasagot sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hamadani abdi, pinuri ako ng aking alipin. Ar-Rahmanir-Rahim, athna alayya abdi. Sabi ng Allah, pinuri ako ng aking alipin. Naam, sinasagot tayo ng Allah sa pagbabasa natin ng Quran. Naam, lahat ng mga ayat na binabasa natin, may sagot ang Allah. Na ito po ay patunay. Ang pagbabasa ng Quran, nakakalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin na literally na malapit talaga ang ating sarili doon sa Allah. Hindi. Ang tinutukoy na dito na malapit tayo sa Allah ay madali tayong pakinggan ng Allah. Tinatanggap ang ating mga panalangin. Agad-agad tinatanggap ang ating mga pagsamba, ang ating mga ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sablay. Kaya kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagbabasa ng Quran, kailangan po natin itong iingatan sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. So ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, paano natin salubungin ang buwan ng Ramadan? Sa pamamagitan ng pagbasa ng Quran. Ngayon, bago pa darating ang pagpasok ng buwan ng Ramadan, sa mga hindi pa marunong magbasa ng Quran, kung tutuusin, hindi naman ito na kung saan magpapawala ng gana sa mga hindi pa marunong magbasa ng Quran. Kung tutuusin, bago pa darating o papasok ang buwan ng Ramadan, kung ang sarili ko at sarili natin ay hindi pa marunong magbasa ng Quran, naam, matuto tayo dapat magbasa ng Quran. Mag-aral tayo kung paano tayo matuto o maging marunong magbasa ng Quran upang nang sa ganun, pagpasok ng buwan ng Ramadan, alhamdulillah, marunong na tayo magbasa ng marangal na Quran. Sapagkat bakit mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang isa pa sa kadahilanan, ang kadakilaan ng pagbabasa ng Quran, madalas na natin naririnig ang hadith na ito, ang bawat letra lamang sa pagbabasa natin ng marangal na Quran, pagkalooban agad ito ng Allah ng isang gantimpala. At isang gantimpala sa isang letra na binasa natin sa loob ng marangal na Quran, gawin itong i-multiply ng Allah into 10. So 1 times 10 equals 10. Isang letra mababasa natin sa loob ng Quran, may 10 gantimpala na tayo. Sa hadith na ito, hindi binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan. Ito po ay sa ibang buwan. So what more sa buwan ng Ramadan? Nagbabasa tayo ng Quran, ang isang letra, pagkalooban, gantimpalaan ng 10 gantimpala. Subhanallah, ila atafi kathira ito. Sapagkat i-multiply ng marami pa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbabasa natin ng Quran sa loob ng buwan ng Ramadan. At ano pang dahilan? Sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa Suratul Baqarah. Ang pagbabasa ng Quran, dito po ipinahayag ng Allah sa loob ng buwan ng Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Shahru Ramadan, ang buwan ng Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Dito po ipinahayag, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang marangal na Quran. Ayon kay Sheikh Saleh Al-Fawzan, tinanong siya kung ano ang pinaka-afdal na ibada sa loob ng buwan ng Ramadan. Ito po ang sagot niya. Ang qiraatul Quran. Ang pagbabasa ng Quran, at binanggit niya ang dalil na ito. Shahrul Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan, diyan po ipinahayag, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang marangal na Quran. Nang sa ganun, ang gagawin po natin sa loob ng buwan ng Ramadan ay paramihin po natin ang pagbabasa, ang pagre-recite ng marangal na Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa sa mga kalagayan, bilang halimbawa, sapagkat wala na po tayong gawing halimbawa sa relihiyong Islam, maliban sa mga sinaunang mga mananampalataya. Sinaunang mga matutuwid na mga mananampalataya, at sila ay bantog, sila ay popular, na sikat, kilala kahit wala na sila dito sa mundo. Dahil sa kanilang mga mabuting asal, mabuting pag-uugali, at higit sa lahat, dahil sa mga maraming kaalaman na natutunan nila mula sa marangal na Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kilalang kilala natin itong lahat. Sino po yun? Yung mga imam. Unang-una si Imam Shafi'i. Papaano ang kanyang gawain o ang kanyang sitwasyon sa loob ng buwan ng Ramadan?
فكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه وأرضاه له في شهر رمضان. Si Imam Shafi'i ang kanyang kalagayan sa buwan ng Ramadan, binabasa niya o nababasa niya ang marangal na Quran, nakakatam niya ito sa loob ng buwan ng Ramadan 61 times. Subhanallah. Ang kapal ng marangal na Quran, 30 juz. 114 chapters. Ang kapal niyan. Kahit ganyang kakapal, si Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala o radiyallahu anhu wa radahu, pagsapit ng buwan ng Ramadan, 61 times nakakatam. Paulit-ulit niyang binabasa ang marangal na Quran, 61 times. Subhanallah. At nabanggit pa rito, fakana yaqra'uhu kamilan kulla yawm marratayn. Kapag nagbabasa na si Imam Shafi'i ng marangal na Quran, sa loob ng isang araw kumpleto. Kumpleto na 2 beses. Subhanallah, 2 beses niya nakakatam ang marangal na Quran sa loob ng isang araw, sa loob ng buwan ng Ramadan. Marratan bin nahar, 1 beses sa araw at ganun din sa gabi. So ganito ang ginagawa ni Imam Shafi'i. Kinakatam niya ang isang buong marangal na Quran sa isang araw. Pagsapit sa gabi naman, kinakatam din niya ang buong Quran. So kung iisipin natin, ganoon nila binibigyan ng oras ang pagbabasa ng Quran sa loob ng buwan ng Ramadan, ibig sabihin, konti lamang ang kanilang tulog sa buwan ng Ramadan. Panay pagbabasa ng Quran ang kanilang ginagawa. Subhanallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. I-compare kaya natin ang panahon natin ngayon. Paano naman natin ginagawa ang ating araw sa buwan ng Ramadan? Subhanallah, yung iba, sapat na nag-aayuno. Sapat na magsala ng 5 beses sa isang araw. Ang ginagawa pagkatapos nun, natutulog na. Ang daming tulog ng ummang ito pagsapit ng buwan ng Ramadan. Pagkatapos mag-iftar, naam, and then pagdating sa Salatul Isya, pagdating ng alas 8 natutulog na. Hanggang pagsapit ng Fajar. Tapos, yun. Pagkatapos mag-Fajar, matutulog na naman muli. Gigising, mag-Dhuhr. Pagkatapos ng Dhuhr, matutulog na naman. Gigising, Asar. Pagkatapos ng Asar, matutulog na naman. Gigising sa Iftar. Ganito yung ginagawa ng ummang ito sa panahon natin ngayon. I-compare mo ang iyong sarili kay Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Halos wala ng tulog. May tulog naman. Pero konti lang. Binubuhos ang karamihan sa mga oras sa buwan ng Ramadan, pagbabasa ng Quran. Imagine na lamang, sa loob ng 30 days o 29 days sa pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan, 61 times nakakatam ang Quran. Kapatid sa pananampalatayang Islam, nakakahiya kay Imam Shafi'i. Imam naman yun. Kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tutuusin, kailangan natin isa sa buhay ang sinabi ng Allah, fastabiqul khairat. Magsipaligsahan kayo sa gawaing ibada, sa gawaing kabutihan. Huwag kayong umasa mga sahabi naman yun, mga imam naman yun. Kapatid sa pananampalatayang Islam, ano bang gusto mo? Sapat na ba sa iyo sa pinakamababang paraiso? Baka ang kalabasan pa niyan, subhanallah, alanganin pa tayo makakapasok sa paraiso. Naan kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan ibuhos po natin ang ating mga oras sa pagbabasa ng Quran sa loob ng buwan ng Ramadan. Ganito natin sasalubungin ang buwan ng Ramadan. Ngayon, bago pa darating ang buwan ng Ramadan, sa mga hindi pa marunong magbasa ng Quran, may tsansa pa na matuto ilang araw ngayon. At sa mga iba na medyo mabagal magbasa ng Quran, naam, may tsansa pa para baguhin ang ating sarili upang mabilis tayo magbasa ng Quran. Sapagkat huwag po nating kakaligtaan ang bawat letra ng Quran, gawin 10 gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala in normal days. What more sa buwan ng Ramadan, i-multiply pa ito ng marami ng Allah. Kaya kung hindi tayo matuto sa pagbabasa ng Quran, wallahi, luging-lugi tayo sa buwan ng Ramadan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sabi pa ni Uthman ibn Affan, "Law tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Sabi ni Uthman ibn Affan, pangatlong khalifa
mula sa mga sahabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Law tahurat qulubukum." Kung dalisay lamang ang inyong mga puso, ma syabi'tum min kalami rabbikum. Hindi kayo mabubusog sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang marangal na Quran. Ang ibig sabihin, kung dalisay ang ating mga puso, hindi po tayo makontento. Hindi tayo mabubusog sa pagbabasa ng Quran. Bakit kamo? Sapagkat mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bilang isang mananampalataya sa Allah, na hindi sapat sa atin kung anumang ibada na nagawa natin. Naam, sapagkat bakit? Nandoon sa utak ang fastabiqul khairat, ang magpaligsahan sa gawaing kabutihan. At kung iisipin pa natin ang sinabi ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu wa radahu, "Law tahurat qulubukum." Ang sinabi niya dito, kung dalisay lamang ang inyong mga puso, hindi kayo mabubusog sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin kapatid, kapag nasasawa tayo sa pagbabasa ng Quran, hindi ba nakakaranas tayo habang nagbabasa tayo ng Quran, nawawalan tayo ng gana? Ang bagal ko magbasa ng Quran. Ay, hindi ako marunong magbasa ng Quran. Pati yung mismong marunong magbasa ng Quran, makabasa ng isang page, nasasawa na. Hindi pa matapos yung ibang isang page, masasawa na. Kung i-compare natin sa sinabi ni Uthman bin Affan, "Law tahurat qulubukum." Kung dalisay lamang ang inyong mga puso, ma syabi'tum min kalami rabbikum, hindi kayo mabubusog sa salita ng Allah. So ibig sabihin, kapag nagsasawa tayo sa pagbabasa ng Quran, nabubusog na tayo agad. Na kapag ganoon tayo, nabubusog na tayo agad, hindi po dalisay ang ating puso. Hindi po malinis ang ating mga puso. Either may pagkanifaq, wa na'udhu billahi min dhalik, o di kaya may mga maksiyah. May mga kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, problemahin po natin ito. Kapag nasasawa tayo, minsan, kahit nakakarinig ng Quran, ini-skip. Halimbawa, sa cellphone, ini-skip agad. Subhanallah, scroll agad. Pero kung music, tinatapos. Tinatapos ang music. Ang Quran, subhanallah, ini-skip agad. Bakit? Dahil hindi dalisay, hindi malinis ang kanyang puso. May problema sa connection niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, ayusin po natin. Bago pa papasok ang buwan ng Ramadan, tanggalin po natin ito. Hindi po tayo dapat mabubusog, hindi po tayo marunong dapat mabubusog sa pakikinig, sa pagbabasa ng Quran at pagtitilawan natin o pagbabasa din natin ng marangal na Quran. Yan po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ang punto po natin dito sa paksang ito, sa laki ng gantimpala na nabanggit natin ngayon sa pagbabasa ng Quran, kailangan iingatan natin ito na hindi mabubura ang ating mga gantimpala, ang ating pagsusumikap sa pagsagawa ng pagsamba sa buwan ng Ramadan na ito sa pamamagitan ng riya, sa pamamagitan ng pakitang tao. Mawalan ng saysay, walang gantimpala ipagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng riya. Ingatan po natin ang ating mga intensyon, iwasan po natin ang ating mga intensyon na pakitang tao o di kaya mula sa mga riya. Ngayon, payo unang-una sa aking sarili, sumunod po sa inyong lahat, naway gabayan tayo ng Allah at tawfikan tayo palagi ng Allah. At naway, hindi tayo dapat marunong mabusog sa pakikinig at pagbabasa ng marangal na Quran. At naway, patatagin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-iibada at palakasin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-iibada sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Allahumma amin. Ala tusallu ala nabiyukum fa inna Allah amarakum bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.